Juliana's POV. Whoa, I can't believe what my eyes are seeing. Bro, may sakit ka ba? What the shit are you blabbering, Evan? Nakatingin lang kami ni Rose sa kapatid na boss. The CEO and the Vice CEO are paternal twins. Nalaman ko lang yon kay Rose. I've been here for 3 weeks na. At tomorrow ako na lang may iwan dito mag-isa. Si Rose babalik na kay Sir Daniel. Tapos na rin naman yung transition niya sa akin. Nagugulat lang kasi kami ni na Daniel na pumapasok araw-araw. Where is the Maxwell? My company will run without me, Monteverde? Shit off, Evan. Sabi ni Sir Maxwell kay Sir Evan. Napalingon naman si Sir Evan sa gawin namin at nakita ko, natatawa si Rose. Anong meron? May chika bang outdated ako? Oh, now I know. May inspirasyon ka pala sa pagpasok. Okay, good for you, my brother. Sabi ni Sir Evan, tinapik sa balikat sa Sir Maxwell, tsaka pumasok na sa office ito. Si Sir Maxwell naman pumasok din sa office niya. Ano meron? Wala. Ganyan talaga nila pagtripan si Sir Maxwell. Well, Sir Maxwell is a playboy. He barely go dito sa office kumbaga once a week. Worst is once a month siya kung pumasok tapos half day lang. Anong ginagawa niya pag di siya pumapasok? Bar hopping, bedding girls every single night. Bilib din ako dyan kay Sir Maxwell. Wala pang nagpunta dito o sa kanila ng babaeng umiiyak kasi nabuntis niya, ganun. He always use protection as per Sir Evan. Gabi-gabi lasing yan. Halos kilala yan sa mga hotels because he's always in a hotel. Different girl every night. Oh, a man that changes girls as quickly as he changes clothes. Pero diba, he's 32? Buti hindi pa siya nagpapakasal. No plan? Walang balak magpatali yan. Marriage means no fun daw. Or baka kasi di pa namimit yung magpapatino sa kanya. Once a playboy, always a playboy. Choice naman ng lalaki yun kung magtitino or not. Rose said. May point naman siya. Bakit dire-diretso naman yung pasok niya this past weeks? Walang palya. At mukhang wala naman siyang matino dito na di mukhang may hangover. Sabi ni Sir Evan. He's not going to clubs na every night. Nagulat din daw yung magulang nila, sila Ma'am Tiffany at Sir Rico. Every night kasi, walang palya sa pagka-club yan sa Sir Maxwell. Pero this past weeks, nasa bahay lang daw. Kala nila may sakit. Nasa kwarto lamang daw and he's been sober for a few weeks now. Walang alcohol sa sistema at maagang natutulog para daw makapasok sa trabaho. I think we know the reason pero hindi namin ipagsasabi. Kaya pala. Baka naman may girlfriend na siya kaya inspired pumasok. Hindi pa girlfriend. At hindi maging girlfriend kung torpe si Sir. Sa bagay, may point. Teka, naka-open ba talaga yung blinds ni Sir? Nakakailang mag-work pa ganun? Para kasing kitang-kita niya pag nagkamali ako dito? It's not usually like that. Kahit once a month pumasok yan, gusto niya sarado lahat. Pero hayaan mo na baka nagbabagong buhay. Sa bagay, sabi ko. Nagtrabaho na lang kami kahit medyo nakakailang kasi napapansin ko sa peripheral vision ko na nakatingin si Sir Maxwell sa gawin namin. Juliana, baba muna ako ha. May meeting kasi Sir Daniel, pero tatawag niya ako to assist him. Kaya mo na dito? Yes, kaya ko na. Go ka na. Thanks, Rose. Sige, babalik din ako after the meeting ni Sir Daniel. Sige lang, take your time. Sabi ko at pinagpatuloy ko ang ginagawa ko kahit na napapansin kong nakatingin talaga si Sir Maxwell sa gawi ko. Nakakailang talagang mag-work ng ganito para kung bantay sarado na wag magkakamali. Nang sumapit ang 12 noon, tatayo na sana ako nang may umakyat na isang employee from information desk. Juliana, may food delivery for Sir Maxwell. Bayad na daw yun. Ay, sige, salamat. Sige, bababa na ako. Inayos ko mga gamit ko at nilakang computer at saka ako naglakad papunta sa pinto ng office ni Sir at kumatok. Come in. Pagpasok ko, nakita ko ang beses si Sir. Sir, may food delivery daw po sa inyo. Sabi ko at nilagay sa may coffee table yung bag ng food. Have a seat, Juliana. Po? Have a seat. Join me for lunch. Unless you have a date. Oh, wala po. Wala po akong boyfriend para i-date. Good to know. May binulong siya pero hindi ko naintindihan. Tumayo siya from his table at naglakad papunta sa akin. Pakiramdam ko'y mapuputol ang heels ko dahil sa kanya. Napakagwapo naman kasi. Masungit siya minsan pero wala akong pake. Crush ko pa rin siya. Hanggang doon lang naman ako eh. Kasi alam ko namang walang lalaking papatol sa mga single mom. Lalo na't ang pogi-pogi ni Sir at binata siya. Imposibleng patulan niyang isang katulad ko. Ako na dapat na maglalabas ng food kaso kinuha niya yung bag sa akin at siya nag-prepare ng food ko. Di ko naman maiwasang kiligin. Nangarap din naman kasi ako ng pagsilbihan ng ganito pero never kong naranasan yon kahit nung kay Jason before.
Puro panghuhusga kasing natatanggap ko kapag nalalaman ng ibang tao na single mom ako. Walang gustong magstay. Kaya nagsettle na lang din ako maging single kaysa masaktan ng anak ko kakaasang magkaroon siya ng daddy, di ba? Nagsimula kaming kumain ng tahimik. Naiisip ko si Francine. Ano kayang kinakain niya sa school? Di ko kasi alam ang binaon niya eh. Si Tita Emily kasi nag-prepare ng food niya. Kasi maaga akong pumasok kanina. Tulog pa siya nang umalis ako kasi 10 a.m. ang pasok niya. 7:30 ako umalis kanina. Napatingin ako kay Sir Maxwell habang kumakain siya ng tahimik. Ang pogi-pogi niya sa personal. Mas pogi siya sa personal kaysa mga TV at magazines. Ang manly-manly niya kasi yung panga niya, grabe nakakapanlaway. Shit! Si Sir Maxwell yung human representation ng makalaglag panty. Totoo yun. Kahit playboy siya, hindi ko siya masisisi. Kasi habulin talaga siya eh. Sa pogi ba naman niyang mukha eh. Sinong di maghahabol, di ba? Why didn't you finish college? I saw your resume. Maganda naman ang school mo na elementary and high school. That shows na may kaya kayo sa buhay. Natigilan ako sa sinabi niya. Totoo namang may kaya kami sa buhay dahil may maliit na negosyo sila mama at papa noon. Kaso binenta yun ni kuya nang mamatay siya. Family problem po. And your studies got affected? Opo, sabi ko at napayoko na lamang. Gustuin ko mang maging honest pero baka matanggal akong bigla sa trabaho. Have no plans to go back? Gusto kong bumalik pero yung perang gagamitin ko sa pag-aaral ko, ilalaan ko na lang sa pag-aaral ni Francine. Anak ko na lang magtutuloy na naudot kong pangarap. Juliana? Po. Nabalik ako sa wisyo nang kumatok si Sir Maxwell sa mesa. I was asking. You did not give me an answer. Gustuhin ko man pong bumalik sa pag-aaral. Pero yung perang may ipon ko ay mas importante pa po kasi akong paggagamitan nun. And what's that aside from educational plan? Pag-aaral po ng anak ko. May gagawin pa po pala ako. Thank you so much po sa lunch, sir. Balik na po ako sa table ko. Sabi ko at agad na tumayo. At lumabas ng office niya. Hindi ako umiiwas sa tanong pero nangako ko kay Francine kagabi. Tatawagan ko siya ng ganitong oras dahil break time niya rin yun. May 20 minutes pa naman ako eh. Nagsuot ako ng earphone at nag-video call kay Francine. Hi, Mommy! Hi, baby. How are you po? I'm in school in the cafeteria and I'm with Sophia. Sophia is our classmate and best friend. Buti nga hindi siya natulad sa akin na lumaking walang kaibigan. Nagkaroon ng kaibigan pero ginamit lang ako. Anong pinabaon ni Lola sa'yo? Tito made this po. I requested spaghetti and Tito made me spaghetti tapos si Tito din po naghatid sa akin kaya hindi ako nagpasundo sa school bus. Did you thank Tito? Yes, Mommy. Nag-eat ka na po? Yes, baby ko. Nag-eat na si Mommy. Anong ginawa mo kanina sa class? Nag-quiz po kami tapos may recitation. Naka-answer ako sa lahat. Mommy, tapos tomorrow po kuhaan ang report card namin. Sabi ni teacher kaya I'm telling you pa. What will the time be po? Papalabasin daw po kami 12 noon kasi parents naman susundo sa amin para kunin ang report card namin. Can you go tomorrow? May work ka, di ba? Magpapaalam po ako sa boss ko. Tapos update kita pag uwi ko, okay? Okay, Mommy. Sige na, baby. Finish your food. Babalik na sa work si Mommy. Okay, take care, Mommy. I love you po. I love you the most, anak. Take care ka din at huwag makipag-away. I promise, she said and smiled kaya't napangiti din ako. Pinatay ko na yung tawag at nagtuloy sa trabaho. Juliana's POV. Dahil sa dami ng trabaho, nakalimutan kong magpaalam kahapon kay Sir Maxwell na mag-half day ako ngayon dahil kukuha ko ng car ni Francine. Kaya ngayon ako magpapaalam. Wala naman naka-line up na meeting after lunch eh. Kumatok ako ng 3 beses hanggang sa papasukin ako. Sir, good morning po. Sorry po, late notice. Nalimutan ko po kasing magpaalam kahapon. What is it? Pwede po ba ako mag-half day today? May pupuntahan lang po ako importante. More important than work? Masungit yung tanong. Di hamak na mas importante ang anak ko kaysa sa trabaho, no? Kaya nga ako nagtatrabaho para sa anak ko eh. Meaning mas importante siya. Yes po, babawi po ako bukas. Kailan ko lang po talagang puntahan yun pag mamakaawa ko. I will allow you in one condition. You will stay until 7 p.m. tomorrow, paid overtime. Sige po, salamat po. Sabi ko at lumabas na. Naghintay ako mag-12 noon. Tinawagan si Francine na pupunta na akong school niya pagkatapos ko magpaalam kay Sir Maxwell. Buti na lang pinagamit ni Kuya yung sasakyan niya para may service kami ni Francine. Mabilis lang din ako nakarating sa school ni Francine at pinapasok ako agad ng guard nang pakita ko yung parents ID ko na pinrovide ng school nila. Mommy!
Late na si mommy? Hindi po. Thank you mommy kasi kahit busy ka, pumunta ka. Mas mahalaga ka kaysa sa work ni mommy, okay po? Opo. I love you mommy ko. She said and yumakap sa akin. I love you most, baby ko. Kinuha ko yung bag niya sa kanya at ako na nagdala saka kami pumasok sa classroom nila. Sa likod lang ako umupo kasi ayoko na masyadong atensyon. Kaso pinagtitinginan pa rin kami. Mommy, anong nasa bag mo? Tanong ni Francine habang hinahalongkat yung bag ko. Sus, naghahanap lang to ng pagkain eh. Mga gamit lang ni mommy yan sa work. Wala ka mapapala sa bag ni mommy. Walang food dyan, baby. Nang makita niyang wala nga siyang mapapala sa bag ko, kumandong siya sa akin at yumakap sa akin. Nakinig lang ako sa sinabi ng teacher niya hanggang sa ibigay na isa-isa yung mga card. Mendez Francine? Bantayin mong bag ni mommy ha? Sabi ko at pumunta sa harap para kunin yung card niya. Babalik sana ako na maalala kung kamustahin si Francine. Ma'am, kamusta po si Francine dito sa school? Naku, napakatalinong bata po. Wala akong problema sa kanya at napaka-active niyan si Francine. Lagi po niyang sinasabi mana siya sa inyo. Thank you po. Sabi ko na lang at kinuha ang card niya. Mommy, hindi ka magagalit kapag may mababa akong grades? Bakit naman magagalit si mommy? Proud na proud kaya si mommy sa'yo. Sabi ko at tinignan ang card niya. Wow, ang tataas naman ng grades ng baby ko. Dahil matataas ang grades mo, gusto mo date tayo? Talaga, mommy? You will take me on a date? We will have mommy and Francine date? Yes, kasi super proud si mommy sa'yo. Sabi ko at hinalikan siya sa pisngi. After ng meeting at bigay ng card nila, umalis na rin kami ni Francine. Dumiretso sa aming date. Since sumahod naman ako kahapon, might as well take my daughter on a date. Pagkarating namin sa mall, halata mo ang excitement sa mukha niya. Noon kasi napagkakamali kami kapag sinasama kami nila Ate Diana, Tito at Tita, at Kuya kasi wala akong pera. Pero ngayon, I promise to take her on a date once a month. Pumasok kami sa isang restaurant at siyang hinayaan kong mag-order ng kakainin namin as price sa matataas ng grades. Hinintay lang namin at nang ma-serve na, nagsimula na rin kaming kumain. Mommy? Napatingin ako kay Francine nung tawagin niya ako habang kumakain. Yes po? Kapag po bumalik yung daddy ko, huwag mo po ako ibibigay. Siyempre naman po, ikaw lang ang baby ni mommy. Ilalaban ka ni mommy kahit saan, okay? Hindi ka ibibigay ni mommy. Kay mommy ka lang. Tapos, wag niyo na rin pong babalikan yung daddy ko kasi hindi ka po niya deserve. He also doesn't deserve a pretty and amazing baby girl like you, okay? Masaya na po si mommy kay Francine. Super saya. Pero mommy, gusto ko rin po maging katulad ka ni Lolo at Lola, tsaka ni Tita Diana at Tito Calvin, yung mga asawa kasi I want you to be happy. Masaya naman si mommy kay Francine ah. I know, but Lolo said, it feels different daw kapag may partner or asawa, kasi it will make you the happiest daw. If you will have a boyfriend, I want to know that guy kasi I want the best for mommy. Yes po, I promise. Ipapakilala ko siya sa'yo kapag may naligaw kay mommy, okay? Kain na anak, stop overthinking. Kay mommy ka lang, tsaka kung hindi naman magka-boyfriend si mommy, that's fine kasi I have Francine. And you make me the happiest since I gave birth to you, okay po? You are the best, mommy. In the whole world. I love you, mommy. I love you most, baby. I am the luckiest for having you. I said and smiled at her. Babalik ka pa ba sa work mo? Uuwi na tayo after natin mag-date. Pero kasi 'di ba anak, nagpaalam na si mommy sa boss ko na mag-half day ako ngayon. It comes with a condition kasi. Ano po? I will work until 7 p.m. tomorrow. If hindi po makauwi si mommy ng dinner time bukas, don't wait for mommy na. You will eat with Tito and Tita and Lolo and Lola, okay? I promise to be home before bedtime po. Promise? Promise anak. I said and clinged my pinky on her pinky. After namin kumain, naglibot-libot kami sa mall. May mga damit din akong nabili for her. Sobrang saya sa pakiramdam kasi galing mismo sa pinaghirapan ko yung perang pinambili ko ng gamit ng anak ko. Pagka-uwi namin, iyabang niya agad sa tito niya na nag-date nga kami at ipinakita sa kanila yung mga damit kong binili for her. Nag-enjoy ka sa dating niya ni mommy? Opo, Lola, kasi I am with mommy. That's great. Halatang enjoy na enjoy ang baby girl namin, sabi ni tita. Tapos nag-date kami ni mommy. Kumain kami sa magandang restaurant tapos ako po yung pinag-order ni mommy. I ordered my favorite spot tapos iniyanan ko ni mommy. Wow, edi busog na busog ka. Opo, super. Are you okay? Tanong ni kuya sa akin nang lumapit siya. Yeah,
Masaya kasi alam kong perang pinagtrabahuhan ko, yung pinanggastos ko sa date namin, and I can see how happy she is. Ganyan naman lagi ang anak mo kapag ikaw ang kasama eh, pero maglaan ka pa rin para sa sarili mo. I said the same to you, kuya. Pero sa part ko kasi okay lang kahit wala ako. Basta meron si Francine. Ibibigay ko lahat kay Francine kahit maubusan ako. Basta lang maibigay ko lahat ng pangangailangan niya. Kaya proud na proud ako sa iyo eh. Francine told me na kapag bumalik ang daddy niya, wag ko raw siyang ibibigay. I have no plan to. Francine is mine at ilalaban ko siya kahit saan pa kami makarating na korte. Basta sa akin si Francine. Well, kung kukunin niya, wala siyang plano sa custody ni Francine. Minor siya so dapat nasa poder ng nanay niya siya at ikaw yon. Plus, sa'yo lumaki si Francine. Doon pa lang panalo ka na. Pero tingin ko naman hindi maghahabol si Jason sa custody kay Francine. I can still remember everything they did to me. Hayaan mo na. Nandito kami para sa inyo ni Francine. Magpahinga ka muna. Hahatid ko na lang si Francine sa kwarto nyo. Pagkatapos kawilihan nila tita. Sige kuya, salamat. Sabi ko at umakyat ng kwarto namin ni Francine. Juliana's POV. Juliana, kumain ka na? Sabay ka na sa amin ni Rose. Pagtawag ni Alexa sa akin, secretary siya ni Sir Evan. Dito na lang ako kakain sa table ko. Baka kasi kailanganin ako ni Sir. Tsaka may tinatapos pa ako na kailangan sa meeting mamaya. Sabi ko. Pinapabaunan naman din kasi ako ni Tita Emily. Silang dalawa kasi sa labas kumakain. Mga dalaga kasi sila eh. Ako syempre. Kailangan ko magtipid kasi may anak ako na tinutustusan. Hindi ako pwedeng gastos ng gastos. Habang kumakain ako at ka-video call ko si Francine na kumakain din, ginagawa ko yung report para sa meeting na Sir Maxwell mamaya. Mommy, anong ginagawa mo? Nag-work anak. Habang kumakain po? Nakaka-istorbo po ba si Francine? Hindi po. Patapos na rin si Mommy. Anong food mo po? Nagluto po si Lola ng ham. Yun po baon ko. Nag-thank you din po ako kay Lola. Very good po. Nang matapos ang report, agad kong pinrint at kinumpile sa isang folder. Mommy, malaki yung work mo po? Opo, malaki. Gusto ka man isama ni Mommy kaso bawal pa. Ang bata dito eh. I understand po, Mommy. Dan na kumain si Francine. Go back to your room na. Huwag maglalaro ha. Sasakit siyan mo. Tas inom ka ng maraming water. Opo. Bye-bye, Mommy. See you later. Take care. I love you. I love you too, anak. Kung nagtataka kayo bakit bata pa may phone na si Francine, binilhan siya ni Ate Diana ng phone para daw magkausap kami kahit nasa school siya. Kasi si Francine hindi na ako kompleto sa araw niya kapag hindi ako nakikita. Tsaka in case of emergency na rin daw. Kaya hinayaan ko na lang. Nilagay ko ang baonan ko pabalik sa bag ko. Nilinis ang workstation ko at saka ako matok sa pinto ng office ni Sir Maxwell. Sir, ito na po yung report na kailangan niyo mamaya sa meeting with the board. Sabi ko at nilapag sa table niya yung folder. Binuklat niya na tinignan isa-isa at nilagay sa gilid niya. Juliana, reserve a VIP room in my usual restaurant at 6 p.m. You will go with me. May meeting po kayo na 6 p.m.? Wala pa po sa schedule yun. Sundin mo na lang, pwede? He said and looked at me with annoyed expression. Yes po. Sorry po. Sabi ko at agad lumabas ng office niya. Baka bulyawan pa niya ako eh. Paglabas ko, agad akong tumawag doon sa restaurant na yon. Nagpa-reserve ng VIP room for Sir Maxwell. After lunch break, dito dumiretso si Alexa sa station ko. Wala ka talagang napapansin, girl? Napapansin na ano? Kurot na akong tanong. Hay nako, ang ganda sana ang manhid-manhid lang. Ano ba yon? Anong meron? Wala, bahala ka sa buhay mo.